So, good morning mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Komentaryuhan lang po natin yung naganap na hearing kahapon ng hapon sa Senado tungkol sa pagka-aresto ni Pangulong Duterte. Hello mga kababayan, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga OFW na makakinig ng video na ito. Mga kababayan, kung napapansin niyo po yung hearing kahapon sa Senado, talaga pong napatunayan lang natin na itong nanunungkulan sa gobyerno ngayon, puro mga sinungaling. Kasi kung hindi niyo naman po, kung isipin niyo po, nung tinanong sila ni Senador Bato na sino nag-utos na dalhin kaagad sa Netherlands si Pangulong Duterte, ang sagot ni Torre, si Marbil, Chief PNP Marbil. Ang tinuturo ni Marbil naman, yung isang PSPC po yata yon. Dininay din. Hindi ako nag-utos niya. Ngayon, pagdating doon, siyempre, sino bang ahid kay Marbil? Diba si John B. Cremulya? Ay wala si John B. Cremulya. Ang sumagot agad si Boying. Kasi, siya daw nagbigay ng clearance. Paano siya makapagbigay ng clearance? Isa nung time na inaaresto si Pangulong Duterte, wala siya doon. Papaalis siya papuntang abroad. Sa kanya bibig mismo nang galing yan. Paano siya nagbigay ng clearance? Sige nga po. Yun ang nakataka. Ang tinanong ulit, clearance o order? Yun ang hindi niya masagot. Lagi niyang binabalikan yung clearance. So mga kababayan, itong hearing nito parang naglulukuhan na lang tayo rito. Wala ho talaga. Yung isang ambasador na pinakontempt ni Bato, kasi nga po, maghapon siyang kasama ni Pangulong Duterte sa aeroplano, sa La Villamor, doon maghapon sila doon. Anyet, tinanong siya, alam mo ba na hindi dinala si Pangulong Duterte sa local court? Di daw niya alam. So, maghapon siya doon mga kasama, mga kababayan. Bakit hindi niya alam yung nangyayari sa buong maghapon na yun? Diba po? Parang hindi po yata tama. Kasi parang lahat sila nagsisinungaling po talaga. Patutulang. Ano pang ine-expect natin dito sa hearing nito? Lumabas pa tuloy ngayon na kung hindi daw umalis tayo sa ICC, hindi sana magkakaroon ng problema nung 198 ayon kay Boying Rimulya. Kasi ang sinasabi nung isang justice, Asconia, na if the person, if we don't have treaty, we cannot surrender the suspect. Maliwanag po yun. Ganon din ang sinabi nung isang expert ng batas na sinabi niya, kailangan po talagang dumaan yan sa local court bago i-extradite. Ang sagot naman ni Boying, wala na nga tayong treaty kasi hindi na tayo member ng ICC. O tinanong na naman siya ni Bato, bakit mo sinurinder? Naku, mga kababayan, kung iisipin niyo po, talaga pong naglulukuhan na lang po tayo rito. Ang balita ko pa, yung kinontempt na ambasador, parang hindi pa pinirmahan ni Kilay, Chis Escudero.
Nakalabas din kagabi po yata, mga kababayan. Ang kasong ito, mga kababayan, ni Pangulong Duterte, lumalabas pa nga ngayon na parang kasalanan pa ni Pangulong Duterte na kung bakit siya na-extradite sa Netherlands. Dahil umalis siya sa ICC. Napakahirap ng bayan natin ngayon, mga kababayan. Kasi nga po, ang ganang akin, sa abot ng aking pag-iisip, mga kababayan, dapat po sila lahat i-contempt eh. Dapat po talaga lahat sila i-contempt. Kasi malawakan na po ang pagsisinungaling nila. Katulad po ng sinabi, tinanong siya, bakit ka nagmamadali, General Torre? Maliwanag yun. Binasa sa ni Cayetano yung batas. Na tinanong pa siya si Torre, General Torre, wala ka ba talagang nilabag na batas? Ha? Sabi ni Torre, wala po. Binasa sa kanya ni Cayetano, ang isang suspect, kung kailangan niya ng abogado na immediate family, pag ibibigay mo, doktor na choice niya, ibibigay mo, abogado na choice niya, ibibigay mo. Pero ba't hindi mo binigay? Ano mo, sinabihan pa nga siya ni Cayetano yun, 4 na taon ng kulong dito. Ano sagot niya? Diba? Kahit tamimi siya. Kasi tapos sasabihin niya, mga kababayan, wala siyang nilabag na batas. Parang harap-harapan po, niluloko na yung taong bayan sa buong mundo na nakakarinig sa hearing na yun kahapon. Halatang halata po talaga na nagsisinungaling silang lahat. Dapat po talaga lahat sila i-contempt, lalo na si Remulla. Ang kapal ng mukha. Ang tigas ng mukha. Ang yabang. John Boying. Sana magbago ka na. Kasi may sakit ka na. Di ba po? Ayusin mo naman yung buhay mo para naman sa ikalawang buhay. Kagalang-galang na DOJ Secretary. Gilan mo na po yung nasa ustong gulang ka na. Video siguro, bumalik na tayo sa tamang pag-iisip. Kasi po, wala. Kasi sobra na po talaga ang pagsisinungaling ninyo. Inangkin niyo mo na nga eh. O tinanong siya, anong mo? Release, clearance. Ba't ka magki-clearance eh? Sabi mo nga, nasa abroad ka. At ito si Marbil naman, ito yatang PNP chief na pinapatunayan niya na siya walang alam. Bakit? Habang nag-iimbestiga yung ICC rito, na point ka agad nila kung saan pupunta na presinto. Diba? Anong malay ng ICC dito sa buong Pilipinas? Kung bakit niya kaagad na point yung presinto sa isa doon sa tapos nakakuha lahat ng ebidensya. Diba? Malawakang sabuatan ito, mga kababayan. Simula kay DILG, kay DOG, kay Torre, kay Marbil, hanggang kay Ambassador, lahat po sila nagsisinungaling. Hanggang kay Gibo Chodoro, kasi inamin naman po ni John Vic na sila nagkano niya. And yet, sasabihin nila, ang masakit nito, mga kababayan, pinapalabas pa ni Remulla ngayon, ni Boying, nakasalanan pa ni Pangulong Duterte. Kung bakit siya na-extradite.
ba po? Kasi ang sinasabi niya, dapat daw, nung kumuan tayo sa ICC, kumalas, dapat sinama daw yung 158. Galing mo naman, DOJ Secretary Boying. Galing. Pero mga kababayan, may karma naman. Doon na lang siguro tayo maghintay kung hanggang saan yung karma nila. Kasi sa totoo lang, wala namang forever sa mundong ito. Saan ka makakita na yung tao na pinadala nyo, sinurrender nyo doon sa ibang bansa, siya pa pala ang may kasalanan. Katawa-tawa talaga itong bayan natin, mga kababayan. Alam mo, sa totoo lang, makinig kayo doon sa ibang bansa ng mga balita. Kung paano tayo pinagtatawanan ng gobyerno ng mga ibang bayan na kapitbahay natin. Kasi bakit? Pwede mo ang i-deny yung Interpol eh. Pwede mong i-deny yung diffusion. Bakit? Ba't mo isinurrender yung kababayan mo? Dahil ang sabi ni Remulla, as a state, hindi pwede. Pero as a individual, pwede. Very good. Saan ba galing yung individual na yun? Di ba sa state ng Pilipinas yan? Ba't mo isusuko? Sige nga. Okay lang naman. Samahan na natin si Boying. Sinuko niya. Dumaan ba sa proper procedure yan? Dumaan ba sa korte ng Pilipinas yan? Bago nyo in-extradite? Oh. Di ba po, bakit nga nila minadali? Yun ang question. At bakit nila inapura pag i-extradite kay Pangulong Duterte? Marami pa pong tanong na hindi dapat pero sa tingin ko itong hearing na ito, wala rin patutunguhan ito, mga kababayan. Gastos lang ito ng bayan, pamirinda nila, tapos lahat sila nagsisinungaling. Napakasakit isipin na lahat ng nanungkulan sa gobyerno natin, mapagtakpan lang yung tama. Ibali na magsinungaling na tayong lahat. Huwag lang madiin si BBM. Kasi alam naman natin lahat kung sino may order nito. Alam naman natin lahat kung sino may order ng ito. Di ba po, mga kababayan? Yan ang mahirap sa atin. Kawawa talaga ang bayan natin, mga kababayan. Kasi nga po, yung isang taong dating Pangulo na isurrender nila sa ICC, paano na yung mga OFW na nagtatrabaho doon sa ibang bansa? Di ba po? Paano yung pag mayroon isang Pilipino rito na damputin? O paano kung susunod na damputin si BBM? Ganun kaya ang gagawin nila? Mga kababayan, bantayan po ninyo sa darating na halalan. Both state po tayo, PDP laban. Alang-alang kay Pangulong Duterte at kay VP Sara. Wala na talaga silang kakampi. Silang tayong taong bayan na lang po. Kaya nga, don't forget to vote straight PDP laban and God save the Philippines. Marami pong salamat at magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat, mga kababayan. What shout out po pala kay Edwin Rabago at kay Elvira Rabago ng Tugigaraw at sa inyong anak. Ingat kayo, mga kaibigan. Ako po ulit si Deo Durano. Marami pong salamat, mga kababayan.